Mainit po na pinag-uusapan ngayon ng crypto community ang balitang si Ripple, ang kumpanyang nasa likod ni XRP, ay isa sa mga nagpondo sa bagong $300 million na ballroom ng White House. Mula mismo sa tweet ng First Ledger, isa pong DEX platform na nakabase sa XRP Ledger, sinabi po nila, XRP is building the White House. Ang pahayag na ito ay nagpaalab ng usapan dahil tila ipinakita po nitong tumitibay ang koneksyon ni XRP sa mismong pamahalaan ng Amerika. Ang ganito pong ugnayan ay pwedeng magpataas ng tiwala ng mga investors kay XRP dahil nakikita po nila itong mas nagiging bahagi ng political at saka financial ecosystem ng US. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Bakit nga ba sangkot si Ripple sa project ng White House? Ang sabi po rito ay reports from CNN and NBC News confirm that Ripple alongside Coinbase, Gemini, and several global corporations help fund Trump's new $300 million White House ballroom. Paliwanag po natin yan. Ayon po sa mga ulat ng CNN at saka NBC News, si Ripple daw ay kabilang sa mga kumpanyang tumulong na magpondo sa project ni President Donald Trump para sa bagong ballroom ng White House. Kasama rin sa mga donor sina Coinbase, Gemini at saka iba pang malalaking global corporations. Ang kabuuang halaga ng project ay umabot po ng $300 million at ang bahagi po ni Ripple dito ay tinuring na isang malaking hakbang sa pagpapalit ng crypto industry sa gobyerno. Ang market impact po nito ay ang participation ni Ripple sa ganitong antas ay nagpapakita ng matinding kredibilidad sa loob ng traditional na institution na maari pong magresulta sa mas maraming institutional investors na papasok kay XRP. Ngayon ay paano naman po nagsimula ang koneksyon ni Ripple sa administrasyon ni Trump? Yan, ang sabi po rito ay Ripple's latest involvement comes just months after it made one of the largest corporate contributions to Trump's inauguration fund. According to FEC filings, Ripple donated nearly $5 million in XRP to the Trump Inaugural Committee. Yan, hindi daw ito ang unang pagkakataon na nagbigay po ng suporta si Ripple sa administrasyon ni Pangulong Trump. Ilang buwan lang ang nakaraan, nag-donate po si Ripple ng halos $5 million na halaga ng XRP sa inauguration fund ni Pangulong Trump. Ayon po sa mga opisyal na filing, ito ang pangalawang pinakamalaking donasyon mula po sa isang korporasyon at ang pinakamalaki mula sa crypto industry. Ipinapakita po nito kung gaano kalalim ang involvement ni Ripple sa mga pro-crypto initiative ng gobyerno. Sa market impact, ang ganitong laki ng donasyon ay maaring magpabilis ng mga pro-crypto policies na magbibigay benepisyo hindi lamang po kay XRP kundi pati sa buong digital asset market. Ngayon ay ano naman ang tinatawag na $5 million na dinner na dinaluhan ng mga executives ng Ripple. Yan, ang tindi po niyan. $5 million. Yan, ang sabi po rito ay Ripple executives Brad Garlinghouse and Stuart Alderoty later attended a private dinner with Trump. The donation, described by Cardano founder Charles Hoskinson as a $5 million dinner, was part of the broader $239 million raised for Trump's second-term celebrations. Yeah, paliwanag natin yan. Matapos daw po ang donasyon, dumalo sina Ginoong Brad Garlinghouse at Stuart Alderoty sa isang pribadong hapunan kasama si Pangulong Trump. Tinawag ito ni Ginoong Charles Hoskinson ng Cardano bilang $5 million dinner. Bahagi ito ng $239 million total na nalikom po para sa second term celebration ni Pangulong Trump. Malinaw na hindi lang simpleng PR move ang layunin ni Ripple, kundi strategic partnership na magpapatatag sa kanilang impluwensya sa Washington. Ang market impact po dito ay ang pagkakaroon
ng direct access ni Ripple sa mga policy makers ay nagbibigay po ng malaking bentahe sa regulasyon ng XRP na posible pong magresulta sa paglakas ng presyo kapag naging mas favorable ang crypto regulations. Paano naman po lumalalim ang political influence ni XRP sa Washington? Ayan. Ang sabi naman po rito ay with the massive financial support from crypto companies, Trump's new administration has rapidly adopted a pro-crypto stance, fulfilling campaign promises to make the US the crypto capital of the world. Yan, dahil daw po sa suporta ng mga malalaking crypto companies gaya ni Ripple, ang bagong administrasyon ni Trump ay mabilis na nagpatupad ng pro-crypto policies. Isa ito sa mga pangako niya noong kumpanya, ayan ay ang gawing crypto capital of the world ang Amerika. Ngayon nakikita po natin ang resulta ng koneksyong ito dahil mas bukas na ang gobyerno sa project tulad po ng XRP Ledger at saka iba pang blockchain solutions. Sa market impact, ang pro-crypto stance ng gobyerno ay nagbibigay po ng confidence sa mga investors, kaya't inaasahang mas tataas pa ang kapital na papasok sa mga regulated crypto assets tulad ni XRP. Sunod na tanong ay ano naman ang epekto ng bagong SEC appointment sa kaso ni Ripple? Yan po, ang sabi rito ay Trump's appointment of Paul Atkins as SEC chair was one of the first steps. The move already shifted the regulatory tone, leading to the dismissal of cases against Ripple, Coinbase, Gemini, and Robinhood. Ayan. Isa po sa unang hakbang ng Administrasyong Trump ay ang pagtatalaga kay Ginoong Paul Atkins bilang bagong SEC chairman. Mula nang maitalaga po siya, nagkaroon ng malaking pagbabago sa tono ng regulasyon. Ilan sa mga kaso laban kina Ripple, Coinbase, Gemini at Robinhood ay ibinasura na. Para kay Ripple, malaking tagumpay ito dahil matatapos na ang tapos na po. Yan, dahil dito ay natapos na po ang matagal na legal battle na siyang pumigil sa paglago ni XRP. Sa market impact, ang dismissal po ng kaso ay nagbukas ng mas malawak na pinto para kay XRP sa US market, kaya inaasahan po ang posibleng patuloy na pag-akyat ng kanyang presyo dahil mas madali na itong ma-access ng mga investors. Ano naman po ang simbolo ng pahayag ng XRP is building the White House? Yan. Ang sabi naman po rito tungkol dyan ay many view Ripple's inclusion among donors to the White House ballroom as strategic, cementing XRP's position not only as a payment asset but also an emerging force in Washington's political and financial circles. Ayan. Para daw po sa marami, ang pahayag na XRP is building the White House ay higit pa sa literal na donasyon. Isa itong simbolo na si XRP ay unti-unting nagiging haligi ng parehong financial at pampulitikong kapangyarihan sa Amerika. Ang Ripple ay hindi lang gumagawa ng technology para sa blockchain payments, kundi aktibong humuhubog sa kinabukasan ng regulasyon sa digital assets. Kaya ang market impact po dito ay kung tuloy-tuloy ang political ties ng Ripple, mas tataas po ang posibilidad na maging isa sa pinaka-legitimized po pala cryptocurrencies itong si XRP sa ilalim ng paborableng batas ng US. Paano naman po nag-react ang XRP community sa balitang ito? Yan, First Ledger's comment about XRP building the White House has sparked excitement across the XRP community. Many holders see it as a proof of how far XRP has come. Ayan, paglabas daw ng balitang ito, maraming XRP holders ang natuwa at nagsabing patunay ito kung gaano kalayo na ang narating ng project. Para po sa kanila, mula po sa dating pinagdududahan na altcoin, ngayon ay may diretsong koneksyon na ito sa White House. Ang ganito pong klase ng publicity ay nagpapakita ng lumalawak na impluwensya ng XRP hindi lamang po sa mundo ng blockchain kundi pati sa politika. Sa market impact, ang excitement po sa community ay maaring magdulot ng short-term price surge.
lalo na kung magsisimula ang mga retail traders na mag-buy in dahil po sa hype. Bilang panghuling katanungan ay bakit may mga hindi naman sang-ayon sa hakbang ni Ripple? Yan, sabi po rito ay, however, not everyone shares the enthusiasm. Some crypto enthusiasts have voiced disapproval of Ripple's latest move. Ex-user Pharaoh criticized the decision, claiming that the funds circulating in the crypto market ultimately come from everyday investors. Ayan po. Bagamat marami po ang natuwa, may ilan ding hindi pabor sa ginawa ni Ripple. Ayon po sa ilang kritiko tulad po ng ex-user na si Pharaoh, ang perang ginagamit sa ganitong mga project ay galing pa rin sa mga investors. Para po sa kanila, mas mainam daw kung ang mga pondo ay ginamit sa pagpapalago ng ecosystem kaysa sa political donations. Sa market impact, ang ganitong mga negatibong pananaw ay maaari pong magdulot ng bahagyang pag-urong sa presyo kapag kumalat ang FUD or fear, uncertainty, and doubt sa social media. Yan, bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay kung titignan po natin ang kabuuan, malinaw na ang hakbang ni Ripple ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa posisyon. Sa XRP ay nagiging simbolo ng pagsasanib ng kripto at pamahalaan. Habang may mga bumabatikos, hindi maikakaila na mas tumitibay ang reputasyon ni Ripple sa global stage. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, ito po ay senyales na hindi na simpleng speculative token itong si XRP. Isa na po siyang active player sa economy at politika ng US. Kaya kung tama po ang direksyon ng partnership na ito, maaaring maging isa sa XRP sa pinaka-ma-impluensyang digital assets ng ating panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.